dito sa Laguna ay magaganda yung talagang pagtubo nila. Ano? Kasi ma'am ano? Ayan. Oh, ayan na naman. Ano Basta na naman? Yun. Basta yun. Ganyan ba ang laging recitation ni Gumaboy? Isisipal ko. Naku, ma'am. Kung alam mo. Napakagaling mo talaga. Buti na lang mata ko eh. Kasi, baka kahit Filipino, kahit na, ano, babalik ka talaga ha? Ay, nako, ang mga batang to. Ayan. At saka alam nyo, kapag daw napapagod ang inyong mga mata, tumingin kayo sa mga mabeberding mga halaman. Kasi nakakawala sila ng stress. Kaya ngayon, yan, titigan nyo na yan. Oo, yung mga green fields. Lalo nakakahilo. Bilis na mga Hindi pangyayari. nga, kahit pag nasa bahay nyo, tapos tingin nyo yung mga mata nyo pagod na, tapos marami kayong tanim na halaman. Huminto muna kayo sa ginagawa nyo, doon muna kayo tumingin. Kasi nawawala, nakakaalis siya ng pagod sa mata. Oo, nakakatanggal kasi ng stress ang mga halaman, lalo na yung mga mabeberdeng halaman. Oo, tama ka, Bella. Lalo na pag tahimik lang, hindi yung maingay yung paligid. Nakakatanggal siya ng stress. Long shirt, alas 9 pa lang. Akala ko hapon na magagabi. Kasi mataas yung kalsada. Hindi ba pinapa-observe ko sa inyo yung mga bahay? Hindi, maliban doon sa may pabubong, ano pa ang na-obserbahan nyo sa direksyon ng mga bahay? Mabago. Nakaslant. O, palagay nyo naman siguro bakit nakaslant. Bakit ba nakaslant ang mga bahay? Pataas yan. Ano, si Beliedo, may nakikita kong bumubukas yung bibig. Ano yun? Ano daw, Beliedo? Kasi daw pataas. Pataas daw kasi ma. Anong pataas? Pataas lang ba ang dahilan? O, ano pa? Ma'am trip lang. Okay, isa pang dahilan, sumusunod siya sa direksyon ng lupa. Pataas nga, ma'am. Kaya, tingnan nyo, nakaslant yan kasi hindi pantay yung slope. Diba? Meron siyang slope pero mababa lang. Diba sa inaral natin yung slope kung mataas saka mababa. Pag mataas yung slope, mahirap yung akyatin. Okay? Pag mababa, yun yung mas madali. Ingit ka. Wala ka. Choppy ka, ma'am. Oh, ayan, eto na yung bilihan ng mga halaman. Pero mas marami pa sa mga banda ron. Ano yung nasa plastic? Ito sa may gawing kanan. Sa kalibade. Nakalagay ko ano yung mga binibente. Kuhol daw. Ayan, nakasulat. Kuhol. Please, Intanto, tinuruan niyo ba ito ng tamang pagbigkas? First grade, maragsa, mabilis. O, ano yun? Suso? Suso ka dyan. Sino nagsalitang yun? Ay, kaya pala. Alam na. Suso, kuhol. Palaka, meron pa nga. Yeah. Chusera kang palaka kang ano ka, urgent ka. Kaya, Sera ka pala eh. first year pa yun eh. Yung tono, intonasyon. Ay. Pag nagbago yung tono, nag-iiba yung kahulugan. Di ba, Diaz? Sige, baguhin mo yung tono ng suso. Tingnan ko lang. Gusto mong lagyan kita niyan? Ha? Tama lang, kasi taba mo sa unahan pumupunta. Fernandez. Ay, nako. Ano naman? Ay, ako din eh. Kalalait ko lang sa kanya kasi kapapasok niya lang ulit eh. Kasi nagkabulutong. Ralat din naman yan yung bulutong sa unahan. Kuya, nagtanong ni Manong Esposal ko wala siya, no? Hindi baka magbalik. Usually pagbalik. Mano. Sabi niya dadalhin niyo. Oo, silaw. Hindi kasi dahil. Mamaya na lang. Fernandez, dalawa kayo kasi niya. Ay! Kilometer 69, V7. Ano ibig sabihin ng V?
sige nga. Kanina letter B, as in baboy. Aljon, baboy. B, o ano yung B? Bye. Kanina, di ba sa sa Florante at Laura, anong dating pangalan ng Laguna de Bay? Ha? Lawa ng Bay. Di ba? Anong vegan? Layo pa yung sa vegan. Ano ibig sabihin ng V? Antayin niyo yung arko kung anong pangalan ng V. Yung vegan yan doon sa Ilocos po. Sa Ilocos yun. Valenzuela din sa monumento. Basques, Barangay Basques. Ang Barangay Vasquez daw, ma'am. Barangay Velasco. Yung mga, yan, pang farm building yan. Yan, yung mga halaman dyan. Ayun ulit. Kilometer. V6. 6 na kilometro bago dun sa bayan ng letter V. Hindi yun vegan. Hindi yun villa. Ha? Ma'am, relax. Ano daw? 5 meters lang. KM72 V4. Ayan ang mga halaman, no? Ang ganda, umiikot pang pag ano, no? Diba? Sa Facebook lang kayo naghahalaman, nagtatanim. Ano? Tingin naman, no? Ayan na, malalaman nyo na ng ibig sabihin ng letrang V. Ano ba